Ninanakaw ang buhay, hindi lang ang pera. Habang nagpapakasasa si Tomas sa mansyong pinagpawisan ko, ang aking mga magulang ay nabubulok sa madilim na kulungan ng manok. Wala kang kwentang anak, Daniel, hampas lupa! Dura ng sarili kong kapatid sa aking muka. Ngunit hindi niya alam na ang pulubing tinapakan niya ay ang may-ari ng kanyang hininga. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang makilala ang demonyong ginising nila? Ilipat niyo ang mga matatandang yan sa likod. Amoy lupa na nga, ipipilit niyo pang iharap sa mga bisita kong VIP. Diyan sila sa kulungan ng manok, dun sila nababagay. Nakatayo si Daniel sa labas ng malaking gate na bakal. Mahigpit ang hawak sa isang lumang bag na naglalaman ng mga pasalubong para sa anibersaryo ng kanyang mga magulang. 10 taon siyang nagpaalipin sa init ng disyerto ng Dubai. Nagpapadala ng libo-libong dolyar buwan-buwan upang matiyak na nakatira sa palasyo ang mga nagluwal sa kanya. Inasahan niyang uwi siya sa mainit na yakap at masaganang hapagkainan. Tila may malamig na talim na humiwa sa kanyang lalamunan. Namam, anhid ang kanyang mga binti. At ang matamis na ngiti na kanina pa niya inensayo para sa kanyang pag-uwi ay gumuho bilang isang mapait na panginginig ng panga. Hindi niya alintana ang mga magagarang sasakyan na nakaparada sa labas o ang malalakas na tawanan mula sa marangyang party sa loob ng mansyon na siya mismo ang nagpondo. Ang tanging umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang tinig ng kanyang kuya Tomas na puno ng pandidiri. Bakit itinuturing na basura ang mga taong pinag-alaya niya ng kanyang buong buhay? Hinang-hina siyang humakbang palayo sa nakakasilaw na ilaw ng pangunahing pintuan. Umiiwas sa mga gwardyang nagtaboy sa kanya dahil sa suot niyang punit-punit na damit. Palihim siyang gumapang patungo sa masuka na bahagi ng bakuran. Bawat hakbang niya sa putikan ay parang bumabaon sa kanyang dibdib. Pumasok sa kanyang ilong ang masangsang na amoy ng dumi ng hayop at nabubulok na dayami. Sa isang madilim at sira-sirang estruktura sa likod ng mansyon, nakita niya ang isang eksenang wawasak sa kanyang pagkatao ng tuluyan. Sa ibabaw ng manipis na karton at basang dayami, nakahiga ang 2 taong bumuhay sa kanya. Si Don Esteban, na dati ay may tuwid na tindig, ay nakabaluktot dahil sa ginaw, balot ng manipis at butas-butas na kumot. Sa tabi nito ay si Doña Pilar, ubo ng ubo, puno ng galis at dumi ang mga braso. Walang kahit anong gamot sa paligid nila, kundi isang timbang tubig na nilalangaw. Nabitawan ni Daniel ang kanyang bag. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na putik. Gumapang siya palapit, hindi alintana ang dumi na dumidikit sa kanyang katawan. "Nay, Tay!" Basag ang boses ni Daniel, halos hindi makahinga sa sobrang higpit ng paninikip ng kanyang dibdib. Idinilat ni Doña Pilar ang kanyang mga nanlalabong mata. Nang makilala niya ang anino ng kanyang anak, nanginig ang kanyang buong katawan. Ginamit ng matanda ang kanyang nanginginig at nagnanaknak na kamay upang abutin ang mukha ni Daniel. Banayad nitong pinunasan ang umaagos na luha sa pisngi ng binata. Hindi inaalintana ang sariling kalbaryo. Bumulong ito ng mga salitang parang punyal na lalong bumuon sa puso ni Daniel. "Buhay ka lang, anak. Sapat na. Umuwi ka na. Ligtas ka na." What is this drama? Nakapasok ang isang patay gutom sa property ko. Isang matalim at mapanuyang boses ang bumasag sa kanilang sagradong sandali. Lumingon si Daniel at nakita si Tomas, nakasuot ng mamahaling suit na binili mula sa sariling dugo at pawis ni Daniel, may hawak na baso ng imported na alak. "Kuya, anong ginawa mo sa kanila? Nagpapadala ko ng pera buwan-buwan. Bakit sila nandito sa kulungan ng manok?" Sigaw ni Daniel, pinipilit itago ang umaalab na galit sa likod ng nagmamakaawang boses ng isang kunwaring bangkarot ng kapatid. Tumawa si Tomas, isang halahak na walang kakapiranggot na konsensya. "Pera? Anong pera? You came back looking like a trash bag, Daniel.
Naubos ang pera mo sa Dubai, tapos na yon maghahanap ka ng kwenta dito? Wala kang naiambag kundi sakit sa ulo. Ako ang nag-alaga sa kanila. Ako ang nagtiis sa pagkalusyaw ng utak nila. They are crazy, Daniel. Mas gusto nilang matulog dyan sa labas dahil amoy lupa na sila. Nagsisinungaling ka. Pinatatiwalaan kita ng lahat, Tomas. Oh, shut up, you useless brother. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. I sacrificed my youth staying here while you were having fun abroad. Ngayong umuwi kang pulubi, huwag kang umasa na papakainin kita. Nakatayo sa likuran ni Tomas si Rosalinda, ang bunso nilang kapatid na paborito ni Daniel noon. Nakasuot ito ng kumikinang na alahas, ngunit sa halip na salubungin ang kanyang kuya, mariing iniiwas ni Rosalinda ang kanyang mga mata. Nakakuyom ang mga kamay nito sa laylayan ng mamahaling bestida, nang ing-inig, tila may malaking kasalan ng pilit itinatago sa dilim. Umabante si Tomas at walang awang sinipa ang nag-iisang manipis na bag ni Daniel. Tumilapon ang bag at bumagsak sa maruming putikan. Kung gusto mong maginarte, pues sumama ka sa kanila. Diyan kayo sa nararapat sa inyo mga patay gutom. Walang lingon likod na naglakad palayo si Tomas. Isang malakas na paghampas ng makapal na kadena at pag-click ng padlock sa labas ng bakod ang naghiwalay kina Daniel sa labas ng mundo. Naiwan si Daniel sa dilim, nakayakap sa kanyang mga nang-inig na magulang habang unti-unting namamatay ang kanyang pagiging mabait. Ang putik sa lumang bag ay unti-unting natuyo kasabay ng paglamig ng hanging umiihip sa buong lupain ng mga Villarreal. Sa loob ng masikip at madilim na kulungan ng manok, tahimik na ibinalot ni Daniel ang kanyang nag-iisang manipis na jacket sa panginginig na katawan ni Doña Pilar. Niyakap niya ang kanyang mga magulang, sinusubukang ipasa ang sariling init ng katawan sa kanilang mga buto na halos lamunin na ng ginaw. Wala siyang maramdaman, kundi ang matinding pait sa bawat paghinga ng kanyang amang si Don Esteban, na ngayon ay nakatingin lamang sa kawalan. Isang manipis na sinag ng liwanag ang biglang humiwas sa dilim mula sa siwang ng sirang pinto. Agad na nanigas ang mga kalamnan ni Daniel. Humarang siya sa harap ng kanyang mga magulang at ikinuyom ang kanyang mga kamao, handang pumatay kung sino mga tauhan ni Tomas ang susubok na saktan sila. Ngunit sa halip na isang armadong gwardiya, isang maliit na figura ng babae ang dahan-dahang pumasok. May bitbit na basket at isang maliit na flashlight na tinakpan ng tela upang hindi masyadong mag-ilaw. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mga nagpapatrulya. Mabilis na bulong ng babae. Inilapag nito ang basket at inilabas ang isang lalagyan na umuusok pa sa init. Ako si Maya, nurse sa barangay. Palihim akong nagdadala ng pagkain at gamot kina lolo at lola kapag tulog na ang mga tao sa mansyon. Natigilan si Daniel. Pinagmasdan niya kung paano lumuhod ang babae sa ibabaw ng maruming, dayami ng walang pag-aalinlangan. Maingat nitong sinubuan ng mainit na lugaw ang kanyang mga magulang at pinainom ng mga gamot na halatang binili mula sa sarili nitong bulsa. Sa loob ng 10 taong pagkayod niya sa Dubai, nakasalamuhan niya ang napakaraming taong nasisilaw sa pera. Ngunit ngayon, sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay bilang isang kunwaring pulubi, isang estranghera ang nagpapakita ng dalisay na habag na ipinagkait ng sarili niyang dugo at laman. Nang matapos asikasuhin ng matatanda, bumaling si Maya kay Daniel. Kinuha nito ang isang bote ng alcohol at bulak mula sa kanyang bulsa. "Patingin ang braso mo! May malalim kang sugat mula sa pagkakasipas sa iyo kanina sa gate. Kailangan nating linisin yan bago maimpeksyon." Otomatikong iniwas ni Daniel ang kanyang braso, isang reaksyon ng taong sanay na walang nag-aalaga sa kanya. Ngunit dahan-dahang inabot ni Maya ang kanyang siko. Walang pandidiri sa mga mata ng babae, tanging purong pag-aalala lamang. Nang dumampi ang malamig na bulak sa kanyang balat, pumikit si Daniel.
Ang pamilyar at murang amoy ng rubbing alcohol at sabon sa mga kamay ni Maya ay tila bumasag sa mabahong amoy ng kulungan. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Daniel ang isang kakaibang kapayapaan na nagpakalma sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Kailangan niyong mag-ingat. Malungkot na banta ni Maya habang ibinabalot ang benda sa braso ni Daniel. May naririnig ako sa mga opisyales ng barangay. Ibebenta na daw ni Sir Tomas ang buong farm sa mga dayuhan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya kina lolo at lola kapag nangyari yon. Pero wala siyang pusong itatapon sila kahit saan. Gusto ko kayong tulungan, pero hanggang ganito lang ang kaya ko. Tumango si Daniel, tahimik na ibinaon sa kanyang isipan ang pangalan at mukha ng anghel na nasa kanyang harapan. Titiyakin niyang susuklian niya ang kabutihang ito balang araw. Nang magpaalam si Maya upang bumalik bago siya mahuli, sinundan siya ng tingin ni Daniel hanggang sa lamunin ito ng anino ng mga puno. Ngunit bago niya isara ang pinto ng kulungan, napadako ang kanyang paningin sa itaas ng mansyon. Sa madilim na bahagi ng balkonahe, isang bulto ng babae ang nakatayo, tahimik na nakamasid sa kanilang direksyon. Hindi yon si Rosalinda dahil mas matangkad ito at tuwid ang tindig. Sino ang misteryosang babaeng ito at bakit ito nagmamanman sa kalagitnaan ng gabi? Isinara ni Daniel ang pinto. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang mga magulang, tuluyang nawala ang anyo ng isang kaawa-awang pulubi sa kanyang mukha. Pinalitan nito ng isang malamig at nakakikilabot na awtoridad. Kinuha niya ang kanyang lumang bag mula sa putikan, kinapa ang isang tagong tahi sa ilalim nito, at hinila ang isang maliit nulit makabagong satellite phone. Umilaw ang screen, nagbigay ng asul na liwanag sa kanyang matatalim na mata. Mabilis niyang tinawagan ang numero ng kanyang pinagkakatiwala ang abogado sa Manila. I-freeze niyo ang lahat ng offshore accounts ni Tomas Villarreal. Malamig ngunit madiin na utos ni Daniel, ang boses ay nagtataglay ng kapangyarihang magpabagsak na mga kumpanya. Gusto kong bago sumikat ang araw, wala siyang makukuhang kahit isang kusing. Hanapin niyo rin ang lahat ng peking dokumentong ginamit niya para ilipat ang pangalan ng lupa. Bago pa man siya makakuha ng sagot, isang mensahe ang mabilis na lumitaw sa screen ng kanyang telpon o mula sa kanyang head investigator. Nanlilisik ang mga mata ni Daniel nang basahin niya ang mga salitang nagbabanta sa natitirang panahon ng kanyang pamilya. Sir, ibebenta na ang lupa bukas. Nasa panganib ang buhay ng tatay mo. Ang salitang panganib. Ang panganib ay dumating kasabay ng unang sikat ng araw. Ang matinis na pag-ungol ng kinakalawang na bisagra ang bumasag sa tahimik na umaga nang pabalyang buksan ang pinto ng kulungan ng manok. Pumasok si Tomas, amoy mamahaling pabango na pilit tinatakpan ng baho ng kanyang budi. Kasunod niya si Rosalinda na nakayuko at panayang kagat sa ibabang labi at isang lalaking pamilyar kay Daniel, agmatagal na nilang abogado de pamilya na si Ate Benedicto. May hawak na makapal na folder si Tomas. Walang pasintabing inihagis niya ito sa paanan ni Don Esteban na kasalukuyang inuubo habang yakap si Doña Pilar. Pirmahan mo na yan, tanda. Walang galang na utos ni Tomas. Ang boses ay puno ng pagkayamot. Wala tayong pambili ng gamot dahil sa walang kwentang anak mo. Kung hindi dahil sa pagiging pabigat ng Daniel na yan, hindi sana tayo maghihirap ng ganito. Ibebenta ko ang lupang ito para may makain kayo. Ako na nga itong napapakamatay sa pag-aalaga sa inyo, kayo pa itong nagmamatigas. Napakuyom ang panga ni Daniel. Ang bawat salita ni Tomas ay isang nakakasukang kasinungalingan. Gusto niyang isumbat ang milyon-milyong ipinadala niya. Ngunit kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang makita kung hanggang saan aabot ang kasamaan ng kanyang sariling kapatid. Lumunghot si Daniel sa basang lupa, yumuko at hinawakan ng laylayan ng pantalon ni Tomas. Kuya, parang awa mo na. Nagmamakaawang tinig ni Daniel, nilulunok ang lahat ng kanyang pride. Kahit anong trabaho, gagawin ko.
Huwag mo lang silang paalisin dito. Ako na ang mag-aalaga sa kanila. Papakainin ko sila. Kahit tagalinis lang na inidoro mo, gagawin ko. Tulungan mo lang ako. Nandiri si Tomas. Marahas niyang hinila ang kanyang binti at walang abog na binitawan ng isang malakas na sampal sa mukha ni Daniel. Ang puwersa ng kamay ni Tomas ay nagpatumba kay Daniel sa maruming dayami. Nalalasahan ni Daniel ang baka na lasa ng dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Huwag mo akong hawakan, demonyo ka. Umalis ka nga sa paningin ko, nakakasuka kang pulubi ka. Nanggagaliting sigaw ni Tomas. Humarap ito kay Don Esteban at itinuro ang nakadapan niyang kapatid. Nakikita mo yan, pa? Yan ang paborito niyo. Isang basura. Kung hindi niyo pipirmahan ang papeles na yan ngayon din, hindi lang kayo ang magugutom. Ipapasalvage ko yung paborito niyo. Gumuho ang mundo ng matanda. Para kay Don Esteban, walang kwenta ang lupa kumpara sa buhay ng kanyang anak. Nanginginig ang buong katawan ng matanda nang dahan-dahan itong gumapang palapit sa mga dokumento. Kinuha nito ang ballpen. Humihikpi si Don Esteban habang iginuguhit ang kanyang pangalan. Ibinibigay ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya para lamang iligtas ang anak na inaakala niyang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Habang nakadapa si Daniel, lihim siyang nakatingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa sarili niyang palad, nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang mga kamay patungo sa putikan. Ngunit sa labas, ipinakita niya ang isang kaawa-awang niiti patungo sa kanyang ama. Isang piping pasasalamat at pangakong hindi niya bibigwin ang sakripisyong ito. Mabilis na kinuha ni Ate Benedicto ang mga papel. Ngunit napansin ni Daniel na pawis ang abogado. Nanginginig ang mga daliri nito habang isinisilid ang dokumento sa briefcase. Panay ang iwas ng tingin. Tila may isang malagim na lihim na pilit itinatago mula sa kanilang lahat. Bakit mukhang takot na takot ang abogado gayong nakuha na nila ang kanilang gusto? Inayos ni Tomas ang kwelyong kanyang suit. Bakas ang matinding tagumpay sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na parang mga basurang nakakalat sa kalsada. Ihanda niyo na ang mga sarili niyo. Kaswal at walang pusong pahayag ni Tomas bago tumalikod. Sa susunod na linggo, ipapasundo ko na kayo para dalhin sa murang asylum sa probinsya. Doon kayo nababagay mabulok. Wala na kayong silbi sa akin. Isinara nilang muli ang pinto, iniwan ang tatlo sa dilim. Naiwan sa lupa ang manipis na kopya ng kontrata kung saan tahimik na tumutulo ang mga luha ni Don Esteban. Ang pinirmahang papel na may bahid ng luha ay isang patunay ng kawalang hiyaan ni Tomas. Ngunit ang lason ng kanyang kapatid ay hindi lamang nakakulong sa kanilang bakuran. Kumalat ito sa buong barangay na parang isang mapanirang sakit. Habang naglalakad si Daniel patungo sa munting klinika ng barangay upang palitan ang maruming benda sa kanyang braso, sinalubong siya ng matatalim na tingin ng mga kapitbahay. Nakita niya si Aling Corazon, ang kilalang tsismosa sa kanilang lugar, na may hawak na cellphone at masayang nagla-live sa Facebook. Share nyo ito, mga mare. Tingnan nyo ang napakabait nating konsehal na si Sir Tomas, nagpapakain ng mga ulila. Itong kapatid niya? Ayon, umuwing pulubi mula sa Dubai. Nagsayang lang ng pera sa bisyo, tapos ngayon, pabigat pa sa magulang. Sir Tomas is truly a saint for not kicking him out of the barangay. Malakas na anunsyo ni Aling Corazon habang itinuturo ang direksyon ni Daniel. Nagsiatrasan ang mga tao, pinandidirihan ang punit-punit na damit at dumi sa mukha ni Daniel. Nakayuko lamang siya, tinatanggap ang bawat pangungutya ng walang imik. Pumasok siya sa klinika, ngunit maging doon ay sinundan siya ng panlalait ni Aling Corazon. Bakit niyo gagamutin yan? Wala namang pambayad yan. Nagkakalat lang ng amoy squatter dito sa klinik. Matinis na sigaw ng matanda.
Bago pa man makakilos si Daniel upang umalis at itago ang kanyang kahihiyan, isang pamilyar at mahinahong boses ang pumutol sa ingay. Lumabas si Maya mula sa silid gamutan. Seryoso ang muka at walang takot na hinarap ang matanda. Aling Corazon, pasyente ko po siya. Ang klinika na ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng lunas. Kung wala po kayong magandang sasabihin o kung hindi naman po kayo nagpapakonsulta, maaari na po kayong lumabas dahil nakakaabala po kayo sa mga masyakit. Matatag na pakiusap ni Maya. Nanginig sa inis si Aling Corazon. Umirap ng napakatindi bago lumabas at nagpatuloy sa pag-video ng kanyang mga kasinungalingan. Nang mawala ang matanda, hinarap ni Maya si Daniel ng may mainit at nag-aalalang ngiti. Inalalayan niya itong umupo at maingat na inalis ang lumang bendahe. Habang nililinis ni Maya ang sugat, naramdaman ni Daniel ang pagtulo ng sarili niyang luha. Hindi dahil sa hapdi, kundi dahil sa labis na pagod. Wala siyang posisyon o yaman sa sandaling ito. Ngunit tinatrato siya ni Maya bilang isang taong may halaga. Nang matapos ang paggagamot, kinuha ni Maya ang isang maliit na plastic container mula sa kanyang bag. Pinuksan niya ito at pumungad ang kakarampot na kanin at isang maliit na hiwa ng pritong karne. Kumuha si Maya ng malinis na kutsara at inilipat ang nag-iisang piraso ng karne sa ibabaw ng kanin, sabay abot nito kay Daniel. Kumain ka muna, Kuya Daniel. Kailangan mo ng lakas para sa mga magulang mo. Malambing na alok ni Maya. Tinitigan ni Daniel ang pagkain. Paano ka? Bakit ibinibigay mo sa akin ang ulam mo? Mumiti si Maya. Ngunit nakita ni Daniel ang bahagyang pang-inginig na mga kamay nito. Vegetarian ako, kuya. Hindi talaga ako kumakain ng karne. Sa'yo na yan. Alam ni Daniel na isang kasinungalingan ang sinabi ng dalaga upang hindi siya mahiya dahil nakita niya ang matinding pagod at gutom sa mga mata nito. Kinuha niya ang pagkain at sa bawat kagat na ipinapasok niya sa kanyang bibig, tahimik siyang nangangako sa buong kalawakan na ibibigay niya ang buong mundo sa babaeng ito. Poprotektahan niya si Maya laban sa sinuman. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maayos at propesyonal na pagkilos nito, isang katanungan ang bumuo sa kanyang isipan. Bakit tinanggal ang isang napakahusay na nurse sa malaking ospital sa Maynila at napilit ang magtiis sa maliit na barangay na ito? Ano ang tinatakasan niya? Bago pa man niya maitanong yon, isang marahas na paglipad ng malaking bato ang naganap mula sa labas. Mabilis na dumapo ang bato sa bintana ng klinika, sinundan ng matinding pagwasak ng bintana. Nagliparan ang mga matatalas na piraso sa buong kwarto. Agad na dinaluhong ni Daniel si Maya, niyakap ng mahigpit at itinago sa ilalim ng mesa upang saluhin ng kanyang sariling likod ang mga tumatalsik na bubog. Narinig niya ang tawa ng mga tauhan ni Tomas sa labas bago umarangkada ang kanilang mga motorsiklo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Maya na nanginginig at tahimik na umiiyak sa kanyang mga bisig, napapaligiran ng kaguluhan at pagkawasa. Ang basag na salamin sa klinika ay nag-iwan ng malalim na hiwa hindi lamang sa pader, kundi sa natitirang pagtitimpi ni Daniel. Hindi niya papayag ang may masaktan pang inosente dahil sa kasakiman ng kanyang kapatid. Kinagabihan, nang tuluyang lamunin ng dilim ang asyenda, palihim na naglakad si Daniel patungo sa masukal na kakahuyan sa likod ng lupain. Sa ilalim ng malalaking puno ng mangga, tahimik siyang nakipagkita sa dalawa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang investigador mula sa Maynila upang kunin ang mga inisyal na dokumentong magpapabagsak kay Tomas. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang folder, isang matinis at mapanuyang boses ng babae ang nagmula sa likuran ng mga puno. "You deserve an Oscar for your beggar performance, Uncle Daniel." Mula sa mga anino, lumabas ang figura ng isang babaeng may matapang na tindig. Siya ang misteryosang babae na nakita ni Daniel sa balkona noong nakaraang gabi. Nakahalukip-kip ito,
May mapagmataas na ngiti sa mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding pait. Ako si Luciana. Pagpapakilala ng dalaga, ang boses ay may halong angas at desperasyon. Alam kong hindi ka bangkarot. At alam ko ring maghahanap ka ng matibay na ebidensya laban kay Tomas. I have his secret ledger. Nakasulat doon ang bawat sentimo na kinuha niya sa pondo mo at ang mga pangalan ng lahat ng opisyales na sinuhulan niya. Hindi nagbago ang malamig na ekspresyon ni Daniel. Tahimik niyang pinagmasdan ng babae, pilit na binabasa ang tunay nitong motibo. Ibigay mo sa akin ang 5 milyong piso at gusto kong ipagkalandakan mo sa buong Batangas na isa akong Villarreal. I want my name recognized. Matapang na deklara ni Luciana, naghihintay na sumangayon ang bilyonaryo sa kanyang mga kondisyon. Nanginig ang mga daliri ni Luciana. Napansin ni Daniel ang kumpas ng kamay nito, ang mabilis at paulit-ulit na paghimas ng kanyang hinlalaki sa gilid ng kanyang hintuturo habang kinakabahan. Isang napakapamilyar na galaw. Eksaktong kapareho ng kumpas ni Tomas tuwing naiipit ito sa sarili nitong kasinungalingan. Isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Daniel. Ikaw ang anak niya sa labas. Malamig na pahayag ni Daniel. Ang kanya mga salita ay tumagos na parang yelo sa kaluluwa ng dalaga. Namula ang mukha ni Luciana, halatang nasapol sa kanyang pinakatatagong lihim. Siya ang anak ni Tomas sa isang trabahador na walang awang itinaboy ng kanyang kapatid upang protektahan ang malinis nitong reputasyon sa politika. I deserve what is mine, sigaw ni Luciana. Nawawala ang kanyang kumpiyansa. Ibigay mo ang hinihingi ko at ibibigay ko ang ledger. Ngunit umiling si Daniel. Walang puwang ang negosasyon sa taong ginagawang sandata ang kalbaryo ng iba. Hindi ako bumibili ng ebidensya mula sa taong ginagamit ang hustisya para sa pansariling galit, Luciana. Keep your ledger. Bubuwagin ko ang imperyo ng ama mo sa sarili kong paraan. Tumalikod si Daniel, iniwan ang dalagang nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Saan kaya itinago ni Luciana ang pisikal na ledger na sinasabi nito at gagamitin ba niya ito upang sirain ang mga plano ni Daniel dahil sa pagtanggi nito? Habang naglalakad babalik, kinuha ni Daniel ang kanyang satellite phone. Oras na para sa unang attack. Simulan niyo na! Utos niya sa kanyang banking executive sa kabilang linya. I-block ang lahat ng access niya. I want every single credit card and bank account under Tomas Villarreal's name declined immediately. Pagbalik ni Daniel sa kulungan ng manok, tahimik na natutulog ang kanyang mga magulang. Inakala niyang ligtas ang gabing yon, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang katahimikan ay biglang pinunit ng marahas at malakas na pagwasak ng pinto ng kulungan. Tumila po ng sirang kahoy at pumasok si Tomas. Humihingal na parang isang baliw na hayop. Namumula ang buong mukha nito sa matinding kahiyaan at galit. Hawak nito sa kanyang kanang kamay ang isang mabigat na baseball bat. Kasisangguni lamang ni Tomas sa isang mamahaling car dealership sa Maynila. Handa sanang maglabas ng panibagong luxury car para ipagmayabang bukas. Nang biglang ma-decline ang lahat ng kanyang credit cards sa harap ng maraming VIP. Ang masama pa, ni isang pera mula sa offshore accounts niya ay hindi niya ma-access. Ang pagkapahiya niya ay umabot sa sukdulan. Dahil sa kanyang lumubong ego at kawalan ng ibang masisi, ibinunto niya ang kanyang poot sa kanyang kapatid. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito. Nanggagalating sigaw ni Tomas. Ang mga mata ay nanlilisik sa pot. Itinuro niya ang baseball bat kay Daniel. Simula nang umuwi kang hampas lupa ka, nagkanda leche-leche na ang buhay ko. Pati mga bangko ko nagluko dahil sa kamalasan mo. Bago pa man makapagsalita si Daniel upang protektahan ang kanyang mga magulang na nagising sa matinding takot, itinaas ni Tomas ang hawak nitong sandata, handang durugin ang bungo ng kanyang sariling kapatid.
Ang pag-ugoy ng baseball bat ay nagdala ng hanging may dalang kamatayan. Umalingaw nga ang matinding paghampas ng matigas na kahoy sa mga manipis na poste ng kulungan. Pinagbabasag ni Tomas ang kaisa-isang balde ng tubig at pinaghahampas ang papag na hinihigaan ng kanilang mga magulang. Walang ibang makita si Tomas kundi pulang pot, isang halimaw na naghahanap ng laman upang maibsan ang pagkapahiya niya sa bayan. Itinaas ni Tomas ang bat. Buong lakas na inasinta ang nakayukong ulo ni Don Esteban na walang laban. Sa isang iglap, tumalon si Daniel at iniharang ang kanyang sariling katawan upang saluhin ang ata. Ang mabigat na kahoy ay malakas na tumama sa kanyang balikat. Isang nakakabinging kirot ang gumapang sa buong gulugod ni Daniel. Parang nabiyak ang kanyang mga buto na nagpabagsak sa kanya sa maputik na lupa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigil ang mapasigaw upang hindi lalong matakot ang kanyang mga magulang. "Mamamatay ka! Pabigat ka!" Nangagalating banta ni Tomas. Muling itinataas ang sandata para sa isa pang malakas na hampas. Isang desperadong tinig ang bumasag sa gabi. Pumasok si Maya na humahangos. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Walang pag-aalinlangang itinapon ng dalaga ang kanyang sarili sa ibabaw ni Daniel. Ginagawang panangga ang sariling likod laban sa nakaumbang kamatayan. "Huwag po! Papatayin niyo siya! Tama na po!" Umiiyak na pagmamakaawa ni Maya, mahigpit na nakayakap sa nanginginig na katawan ni Daniel. Nanginig sa inis si Tomas nang makitang may isang hamak na nurse na nanghihimasok. Walang pag-aatubili niyang sinabunutan si Maya at marahas na itinulak palayo. Tumilapon ang maliit na katawan ng dalaga. Tumama ang kanyang ulo sa matigas na semento ng pader at walang buhay na bumagsak sa maruming sahig. "Maya!" Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Gumapang siya palapit sa dalaga. Inilagay ang duguang ulo nito sa kanyang kandungan. Bago tuluyang pumikit, gumalaw ang mga labi ni Maya, bumubulong ng isang hiwaga na lalong nagpadilim sa kaluluwa ng bilyonaryo. Wala na siyang pakialam kung mamatay man siya. Ang mahalaga ay ligtas si Daniel. Ang eksenang iyon ang tuluyang bumasag sa huling hibla ng danggal ni Doña Pilar. Ang matanda, na halos hindi na makahinga sa tindi ng ubo at sakit, ay ginamit ang kanyang mga nagnanaknak na nasiko upang gumapang sa putikan. Narating niya ang paanan ni Tomas. Sa harap ng demonyong nagluwal sa sarili nitong impyerno, ibinaba ng isang ina ang kanyang mukha at hinalikan ng duguang sapatos ni Tomas. "Parang awa mo na, Tomas. Kunin mo na ang lahat sa amin. Ibebenta na natin ang lupa. Huwag mo lang patayin ang kapatid mo." Humihikbing pagsamo ng matanda, ang mga luha ay naghuhugas sa maruming sapatos ng kanyang panganay. Tiningnan ni Tomas ang kanyang ina nang may sukdulang pandidiri. Ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura sa tabi ng nanginginig na kamay ng matanda. "Nakakasuka kayong lahat. Dapat sa inyo inilibing na ng buhay. Isang iskandalo pa mula sa inyo, tapos ang buhay ninyo." Ibinagsak niya ang baseball bat sa sahig at naglakad palabas, iniwang wasak ang buong pamilya sa gitna ng kadiliman. Sa kabilang sulok, isang tahimik at nakadudurog na tagpo ang naganap. Ginamit ni Don Esteban ang kanyang natitirang lakas upang gapangin ang ibinagsak na baseball bat. Ang kanyang nanginginig at kulubot na mga kamay ay mahigpit na kumapit sa kahoy. Tumulo ang mabigat na luha mula sa kanyang nag-iisang matang nakakakita. Nakahanda ang isang mahina at matandang ama na maging pumatay ng tao, makuha lamang ang hustisya para sa kanyang mga inaping anak, kahit alam niyang hindi na kaya ng kanyang katawan. Habang nakatingin si Daniel sa kanyang amang handang pumatay para sa kanya, sa kanyang inang nakaluhod sa putik at sa babaeng nag-alay ng buhay upang iligtas siya, namatay ang kunwaring pulubi. Naglaho ang pagpapanggap. Ang matinding kaba at pang-ing-inig sa kanyang mga kalamnan ay napalitan ng isang nakakapanindig balahibong kalamigan.
Ibabagsak niya ang buong langit upang durugin si Tomas. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman niya ang isang panginginig mula sa kanyang lihim na bulsa. Kinuha niya ang satellite phone. Ang matalas na liwanag nito ay tumama sa kanyang mga matang, walang ibang nilalaman kundi kamatayan. Isang mensahe ang nakapaskil sa screen. Sir, dumating na ang foreign investors. Nakatakda ang final contract signing bukas sa mismo kapistahan ng bayan. Ang walang patid na tunog ng telpono sa isipan ni Daniel ay naghudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa mansyon sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa malaking kapistahan at sa pagdating ng mga dayuhang imbestor, inabangan ni Daniel ang kanyang nakababatang kapatid na si Rosalinda. Hinablot niya ang braso nito ng palihim sa isang madilim at makipot na eskinita sa gilid ng simbahan. "Bitiwan mo nga ako! Ang dumi-dumi mo!" Nandidiring sigaw ni Rosalinda. Pilit na iwinawaksi ang kamay ng kanyang kuya habang palingalinga, takot na may makakita sa kanyang nakikipag-usap sa isang itinuturing nilang pulubi. Hindi nagsalita si Daniel. Nawala na ang kanyang panginginig. Nawala na ang kanyang pagmamakaawa. Sa halip, isang nakakamatay na titig ang ipinukol niya sa kapatid. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa loob ng kanyang lumang jacket at walang awang inihampas ito sa dibdib ni Rosalinda. Napakunot ang no ni Rosalinda. Binuksan niya ang envelope ng may pag-aalinlangan, nuwit nang makita niya ang mga nilalaman nito, namutla ang kanyang buong muka. Tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang mga hawak niya ay hindi ordinaryong papel, kundi mga opisyal na bank statements, wire transfer receipts, at mga palitan ng mensahe. Saan mo nakuha ang mga ito? Imposible, wala kang pera para kumuha ng investigador. Nangangatog na bulong ni Rosalinda, nag-uumpisang mabuwal ang kanyang paghinga. Tingnan mo ng mabuti ang mga pangalan, Rosalinda. Bawat sentimo na kinuha nyo habang napapakahirap ako sa disyerto ay dumaan sa account mo. Ikaw ang tumanggap ng mga one-time password. Ikaw ang naglipat ng pondo ko papunta sa mga dummy accounts ni Tomas. Malamig na paratang ni Daniel. Ang kanyang boses ay hindi na sa isang mahinang kapatid, kundi sa isang hukom na handang magbaba ng sumpa. "Kuya, let me explain. Hindi ko ginusto ito. Ginamit lang niya ako." Umiiyak na depensa ni Rosalinda. Tuluyan ng gumuho ang kanyang matapang na anyo. Lumuhod siya sa basang semento, pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Daniel. "Nabaon sa utang sa suga si Arturo. Binalaan ako ni Tomas na ipapapatay niya ang asawa ko kung hindi ako susunod sa mga iuutos niya. Wala akong choice, kuya." Napakuyom ang panga ni Daniel. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kapatid, ngunit wala siyang maramdamang awa. "Wala kang choice? Pinanood mong itapon ni Tomas na nanay at tatay sa kulungan ng manok? Pinanood mong saktan niya ako? Pinanood mong muntik nang mamatay si Maya? At ngayon, sasabihin mong wala kang choice dahil sa asawa mong sugarol?" Sa gitna ng kanyang paghikbi, otomatikong inabot ng nanginginig na kamay ni Rosalinda ang lukot na kwelyo ng jacket ni Daniel. Isang pamilyar na kilos na palagi nitong ginagawa noong mga bata pa sila kapag naglalambing at humihingi ng pabor. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, marahas na umatras si Daniel, nag-iiwan ng isang malaking puwang sa pagitan nilang dalawa na hindi na kailanman matatawid ng anumang paghingi ng tawad. "May dalawang pagpipilian ka lang ngayon," mariing utos ni Daniel, hindi binibigyan ng espasyo ang drama ng kapatid. "Manahimik ka, ipagtanggol mo si Tomas at sisiguraduhin kong sa pinakamasikip na selda ka mabubulok. O ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya para idiin ang demonyong iyon at hahayaan kitang harapin ang batas na may kaanting dignidad." Napalunok si Rosalinda. Lubos na naiintindihan ang bigat ng kapangyarihang itinatago ng kanyang kuya sa likod ng maruming damit nito. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang kinakalawang na susi at inabot ito ng nanginginig kay Daniel. Nasa lumang kapilya ng pamilya ang tunay na ledya na hawak ni Tomas.
Nakasulat doon ang lahat ng binayaran niyang opisyal at ang pekeng notaryo ni Ate Benedicto. Yan ang magpapatunay na peke ang bentahan ng lupa. Higpi ni Rosalinda, bago tuluyang tumakbo palayo, iniiwan ang kanyang sariling danggal sa eskinita. Kinuha ni Daniel ang susi. Ang kanyang puso ay manhid na sa lason ng pagkakanulo na kanyang sariling pamilya. Mabilis siyang nagtungo sa masukal na bahagi ng asyenda kung saan nakatayo ang inabandonang kapilya ng mga Villarreal. Mahigpit niyang inikot ang susi sa matigas na kandado at buong lakas na itinulak ang mabigat na pintuang kahoy. Bumungad sa kanya ang madilim na loob ng kapilya. Ngunit nang dumako ang kanyang paningin sa altar kung saan dapat nakatago ang maliit na kahadeyero, nakita niyang bukas na ito at walang laman. Wala ang ledger. May nakaalam ba sa ibinigay na susi ni Rosalinda? Bago pa man niya malibot ang paligid, isang maliit at matalim na paghawi ng palito ng pusporo ang nagliwanag sa isang madilim na sulok ng kapilya. Isang lalaki ang nakatayo roon, kalmadong nakatingin sa kanya, habang unti-unting sinusunog ang pahina ng isang pamilyar na makapal na libro. Ang amoy ng nasusunog na papel ay umikot sa loob ng madilim na kapilya, nagdadala ng masangsang na babala ng pagkawala ng hustisya. Sa harap ng lumang altar, nakatayo si Ate Benedicto. Pinapawisan ng abogado habang nagmamadaling inihahagis ang mga pahina ng itim na ledger sa loob ng isang kinakalawang na palanggana kung saan nagliliyab ang maliit na apoy. Dahan-dahang humakbang si Daniel mula sa mga anino. Hindi siya nagtago. Hinarap niya ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya, nuwit naging instrumento ng kanilang pagbagsak. Nang mapansin ni Benedicto ang presensya ni Daniel, panandalian itong nanigas sa takot. Ngunit nang makita ang marumi at punit-punit na damit ng binata, bumalik ang mapagmataas na ngisi sa labi nito. "You are too late, Daniel. Hanggang dito na lang ang paandar mo," mayabang na pahayag ng abogado habang itinutulak ang isa pang pahina sa apoy. Dinukot nito ang kanyang petaka, kumuha ng ilang nakusot na libuhang papel at walang awang inihagis sa paanan ni Daniel. "Kunin mo yan. Bumili ka ng maayos na pagkain para sa mga magulang mong baliw bago kayo tuluyang palayasin ni Tomas bukas. Be thankful I still have a heart." Hindi tiningnan ni Daniel ang pera. Hindi rin niya sinubukang patayin ang apoy ng pisikal. Sa halip, isang napakalamig at nakapanging ilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ang tawa ng isang taong nakahawak sa liig ng kanyang kalaban nang hindi nito namamalayan. Ang problema sa mga taong nagbebenta ng kanilang kaluluwa sa demonyo, hindi nila inaasahan na sila ang susunod na isasalang sa ihawan. Tahimik, ngunit madiing sabi ni Daniel. Inilabas ni Daniel ang kanyang satellite phone mula sa bulsa ng kanyang manipis na jacket. Pinindot niya ang isang audio file na lihim na na-intercept ng kanyang tech team mula sa mga tawag ni Tomas kagabi. Umalingaw-ngaw ang pamilyar at malupit na boses ng kanyang kapatid sa buong kapilya. "Oo, siguraduhin mong nakahanda na ang mga tauhan mo. Pagkatapos pumirma ng mga dauhan bukas sa fiesta, iligpit niyo na kaagad si Ate Benedicto. Ayoko may kahati sa bilyon ko. Palabasin niyong na-hold up sa kalsada." Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Benedicto. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buonder katawan, at nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Agad niyang binitiwan ang posporo at desperadong ginamit ang kanyang mamahaling sapatos upang tapakan at patayin ang nagliliyab na apoy sa palanggana. Habol ang hininga at puno ng uling ang mga kamay, kinuha ni Benedicto ang kalahating sunog na ledger at lumuhod sa harap ni Daniel. Inialok niya ang dokumento na parang isang pulubing humihingi ng limos. "Iiligtas mo ako, Daniel. Tulungan mo ako pakiusap. Itetestigo ko ang lahat laban kay Tomas. Sasabihin ko sa korte na peke ang notaryo. Ibigay mo lang sa akin ang proteksyon mo." Nagmamakaawang iyak ng abogado. Tuluyang nawasak ang kanyang ego.
Walang emosyong kinuha ni Daniel ang nasunog na ledger. Upang hindi madumihan ang kanyang mga kamay, dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang pamilyar na piraso ng tela. Ito ay isang bespoke silk handkerchief na gawa ng isang tanyag na artisan sa Europe, nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Maingat at pino niyang ginamit ang napakamamahaling upang balutin ang marumi at punit na libro. Napatitig si Benedicto sa telang iyon. Bilang isang taong sanay sa mga mamahaling gamit, alam ng abogado na ang klase ng sedang hawak ni Daniel ay hindi mabibili ng sinumang ordinaryong mayaman, lalo na ng isang pulubi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Benedicto na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi isang bangkaroting kapatid, kundi isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tupa. Wala akong pinapangakong proteksyon sa mga taong nagtapon sa ama ko sa kulungan ng manok. Malamig na hatol ni Daniel bago tuluyang talikuran ng humihikbing abogado. Habang naglalakad pabalik sa barangay, napansin ni Daniel ang sunod-sunod na pagdating ng mga malalaking van ng mga sikat na media networks. Pumarada ang mga ito sa tapat ng mansyon ni Tomas. Bakit biglang nagpadala si Tomas ng napakaraming imbitasyon sa lahat ng media para sa fiesta bukas? Isa itong malinaw na hakbang upang ipagkalandakan sa buong bansa ang kanyang pagiging mabuting anak at gawing hindi matitinag ang kanyang imahe bago ibenta ang asyenda. Ngunit may mas mahalagang bagay na gumabagabag sa isipan ni Daniel. Kailangan niyang siguraduhing ligtas si Maya bago sumabog ang malaking gulo bukas. Mabilis siyang nagtungo sa klinika kung saan huli niyang nakita ang dalaga. Ngunit pagdating niya doon, bumungad sa kanya ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Bukas ang pinto ng klinika. Magulo ang mga upuan at may mga nakakalat na kagamit ang medical sa sahig. Tanda ng isang matinding pagpupumiglas. Patakbong lumabas si Daniel patungo sa kalsada. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng post, nakita niya ang malalalim na marka ng gulong na mabilis na humarurot paalis. At sa gitna ng magaspang na aspalto, nakahiga ang isang maliit na bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang nahulog na name tag ni Maya sa kalsada ay tila naging isang nagliliyab na mitsa na tulo yang sumunog sa huling bakas ng pagtitimpi ni Daniel. Mahigpit niyang kinuyom ang maliit na piraso ng plastik hanggang sa bumuo ng talim nito sa kanyang palad. Hindi siya papayag na ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit ay maging biktima ng kahayupan ni Tomas. Mabilis niyang dinukot ang kanyang satellite phone at nagbigay ng isang maikli ngunit malamig na utos. Sa loob lamang ng 20 minuto, binasag ng magkakasunod at maiitim na SUV ang katahimikan ng madaling araw sa Batangas. Bumaba ang isang grupo ng mga piling pribadong mersenaryo mula sa Maynila, mga lalaking bihasa sa mga tahimik ngunit nakamamatay na operasyon. Tumayo sila sa harap ni Daniel, naghihintay ng utos, hindi sa isang pulubi, kundi sa kanilang pinakamataas na pinuno. Ayon sa tracking device ng kanyang security team, dinala ang dalaga sa isang inabandonang bodega ng kape sa dulo ng bayan. Walang ingay na pinalibutan ng mga tauhan ni Daniel ang gusali. Mabilis at propesyonal nilang pinabagsak ang mga bayarang gwardiya ni Tomas nang hindi man lang nakakaroon ng pagkakataong makasigaw ang mga ito. Ang mga mabibigat na pagbagsak ng katawan sa semento ay naging musika ng nalalapit na hustisya. Bumukas ang malaking pintuang bakal ng bodega. Sa gitna ng madilim at maalikabok na silid, nakita ni Daniel si Maya na nakagapos sa isang lumang silya. May bahid ng dumi at galos ang mukha ng dalaga, ngunit hindi nakayuko ang ulo nito. Nang makita ni Maya ang paglapit ni Daniel, nang hina ang kanyang matapang na anyo. Mabilis na lumuhod si Daniel at pinutol ang magagaspang na lubid. Wala pang isang segundo matapos siyang makawala, inihagis ni Maya ang kanyang sarili sa mga bisig ng binata. Mahigpit na niyakap ni Daniel ang dalaga. Ibinabaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Magkadikit ang kanilang mga nagpapalitan ng mabibigat at nanginginig na hininga.
Naramdaman ni Maya ang mabilis at nag-aalalang pintig ng puso ni Daniel. Isang patunay na sa kabila ng magulong sitwasyon, natagpuan na niya ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Wala silang ginamit na salita, ngunit ang init ng kanilang yakap ay nagpahiwatig ng libu-libong pangako ng pag-iingat at pagmamahal. Nang kumauma ang paghinga ng dalaga, dahan-dahang inangat ni Maya ang kanyang paningin. Napansin niya ang mga armadong lalaking nakayuko nang may matinding paggalang sa paligid nila. Tinitigan niya si Daniel. Ang lalaking akala niya ay isang kaawa-awang pulubing nangangailangan ng pagkain ay nagtataglay pala ng otoridad na kayang yumanig ng isang buong syudad. "Sino ka ba talaga, Daniel?" Mahinang tanong ni Maya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkamanga. Bago pa man makasagot si Daniel, lumapit ang kanyang kanang kamay, bit-bit ang isang itim at makinis na briefcase. Nang buksan ito, tumambad ang isang napakamamahaling bespoke suit na ipinasadya pa mula sa Europa. Sa harap ni Maya, hinubad ni Daniel ang kanyang punit-punit at maruming jacket na naging simbolo ng kanyang paghihirap at kalmadong isinuot ang kasuotan ng isang bilyonaryong CEO. Ang kanyang tindig ay nagbago, mula sa isang biktima patungo sa isang hari na handang bawiin ang kanyang trono. Maingat na inabot ni Maya ang manggas ng bago at mamahaling suit ni Daniel. Hinaplos niya ang malambot na tela at tiningnan ang mukha ng binata na puno ng galit. Ngumiti si Maya at banayad na hinawakan ang pisngi nito. "Hindi mahalaga sa akin kung ano ang suot mo," malambing na bulong ng dalaga. "Pero sana, matapos ang araw na ito, mas bagay sa iyo ang mumiti." Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Maya na nasa kanyang pisngi at mahinang hinalikan ang palad nito. Tahimik siyang nangako na ibibigay niya ang husti, siya hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para na rin sa babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanya. Inutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin si Maya at ang kanyang mga magulang sa isang ligtas na pasilidad medikal malayo sa bayan upang hindi na maabot ng kasamaan ni Tomas. Ilang oras ang lumipas at tuluyan ng sumikat ang araw. Ang tahimik na bayan ng Batangas ay nagising sa ingay ng pinakamalaking kapistahan ng taon. Sa gitna ng plaza, nagkikislapan ang mga kamera ng iba't ibang media networks. Ang mga dayuhang imbestor ay nakaupo sa mga VIP na upuan, naghihintay sa formal na paglipat ng asyenda. Nakatayo na si Tomas sa gitna ng grandeng entablado. Nakasuot ito ng puting barong na sumisimbolo umano sa kanyang malinis na hangarin. Bakas ang walang katumbas na yabang sa mukha nito habang iwinawagayway sa hangin ang peking titulo ng lupa. Inabot niya ang mikropono mula sa host, handa nang magbigay ng isang mapagkunwaring talumpati upang selyuhan ang kanyang tagumpay at tuluyang ibaon ang kanyang pamilya sa limot. Ang matinis na tunog ng mikropuno ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, sinusundan ng nakabibinging palakpakan ng mga tao. Nakatayo si Tomas sa sentro ng entablado, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kamera ng iba't ibang media networks. Binalot niya ang kanyang sarili sa kasinungalingan, nagpapanggap na isang martir na inialay ang buhay para sa pamilya. Mga kababayan, and to our honorable foreign investors, this day marks a new beginning for Batangas, pambungad ni Tomas. Ang boses ay umaapaw sa kaplastikan. Isinakripisyo ko ang aking kabataan upang alagaan ang mga magulang kong may sakit sa pag-iisip. Kahit tinalikuran kami ng sarili kong kapatid na si Daniel, na ngayon ay umuwing isang pulubi at pabigat, hindi ako sumuko. Ang bentahang ito ay para sa kinabukasan ng ating komunidad. Mula sa ibaba ng entablado, malakas na pumalakpak si Aling Corazon habang nakatutok ang kamera ng kanyang cellphone. "Mabuhay si Sir Tomas! Napakabuting anak!" Sigaw ng matanda na sinundan ng papuri ng mga bulag na kapitbahay.
Bago pa man maabot ni Tomas ang hawakan ng gintong ballpen upang pirmahan ang kontrata, isang napakalakas na pagkalampag ng mabibigat na pintuang kahoy ng plaza ang nagpatigil sa lahat. Ang mga pinto ay bumukas ng maluwang at mula sa labas, humakbang papasok ang isang presen yang yumanig sa buong bulwagan. Natahimik ang buong barangay. Ang mga bumabatikos kay Daniel kahapon ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Wala na ang marumi at punit-punit na damit. Nakatayo si Daniel sa gitna ng pasilyo, suot ang kanyang bilyong dolyar na bespoke suit, naglalakad ng may tindig ng isang hari. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang pangkat na mga pinakatanyag at pinakamahal na abogado sa buong bansa, bit-bit ang mga makakapal na briefcase. What is the meaning of this? Guards, palabasin niyo ang patay gutom na yan. Sinisira niya ang event ko! Natatarantang sigaw ni Tomas sa mikropono. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit walang nagtangkang humawak kay Daniel. Ang kanyang matatalim na mata ay nakapako lamang sa mga dayuhang investor. Kalmado siyang umakyat sa entablado at nagsalita. Ang kanyang matatas at malalim na boses ay nagpasindak sa lahat. Gentlemen, I am Daniel Villarreal, CEO and founder of Villarreal Global Logistics based in Dubai. I strongly advise you to step away from that table. The land you are about to purchase is stolen property, and the man standing before you is a fraud. Nagkagulo ang mga investor. Namutla si Tomas. Sinisiraan niya ako. Nabaliw na siya dahil sa hirap ng buhay. Hindi sumagot si Daniel gamit ang emosyon. Sumagot siya gamit ang katotohanan. Ibinagsak ng kanyang mga abogado ang makakapal na folder sa ibabaw ng mesa. Inilantad ni Daniel ang mga orihinal na bank statements, ang resibo ng mga ipinadala niyang milyon-milyon, at ang mga patunay ng pamimeke ng pirma ni Don Esteban na kinumpirma ng mga eksperto mula sa Maynila. Panghuli, inilapag niya ang nasunog at punit-punit na itim na ledger na naglalaman ng lahat ng suhol at panloloko ni Tomas. Ikaw ang nagnakaw ng buhay nila, Tomas. Ginamit mo ang pera ko para magpanggap na mayaman habang ikinukulong mo ang ating mga magulang sa isang mabahong kulungan ng manok. Malamig, ngunit dumadagundong na pahayag ni Daniel. Lies! They are insane! Sila ang may gusto roon. Desperadong sigaw ni Tomas, sinusubukang isalba ang kanyang pagkatao sa harap ng mga kamera. Ngunit sa pagkakataong yon, bumukas ang pintuan sa gilid ng entablado. Pumasok ang isang profesional na medical team, bit-bit ang dalawang wheelchair. Nakaupo roon sina Don Esteban at Doña Pilar. Sila ay malinis, disente, at nakasuot ng maayos na damit. Walang bakas ng pagkabaliw sa kanilang mga mata. Tanging matinding kalungkutan at pagkabigo habang nakatingin sa kanilang panganay na anak. Nakita ng buong barangay at ng media ang katotohanang matagal na itinago ni Tomas. Sinubukan muling magsalita ni Tomas sa mikropono upang gumawa ng panibagong kasinungalingan. Nuit mabilis na inabot ni Daniel ang kable ng sound system at walang awang hinugot ito. Namatay ang mikropono. Nawala ng boses ang demonyo. Sa harap ng kanyang tuluyang pagbagsak, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Tomas. Tinitigan niya ang mga matatalim na mata ng mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Sa sobrang tindi ng kanyang panginig, unti-unting dumulas ang peking Rolex na relo mula sa kanyang pawisang pulso at bumagsak sa sahig, isang perpektong simbolo ng kanyang wuwad na buhay. Nabaliw si Tomas sa matinding kahihiyan. Wala na siyang kawala. Pinalibutan na siya ng mga pulis na tinawag ng mga abogado ni Daniel. Ngunit ang isang halimaw na corner ay lalong nagiging mapanganib. Sa isang iglap ng desperasyon, inabot ni Tomas ang isang baso ng tubig sa mesa at malakas na inihampas ito sa semento. Basag ang salamin. Bago pa man makakilos ang mga autoridad, mabilis na hinablot ni Tomas ang pinakamalapit na tao sa kanya,
ang kapatid nilang si Rosalinda na nakatayo sa gilid. Mahigpit niyang pinulupot ang kanyang braso sa leeg nito at itinutok ang matalim na basag na salamin sa lalamunan ng nakababata nilang kapatid. Huwag kayong lalapit! Papatayin ko siya! Walang aagaw sa akin ito! Nagwawalang sigaw ni Tomas. Nanlilisik ang mga mata habang ibinabaon ng patalim sa balat ni Rosalinda. Ang unang patak ng dugo sa leeg ni Rosalinda ay nagpagimbal sa lahat ng nakasaksi. Nagsigawan ng mga tao at umatras ang mga dayuhang imbestor. Hawak ni Tomas ang basag na salamin ng napakahigpit, nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy siyang nagsisisigaw ng mga walang kahihiyang pagdadahilan. Lahat kayo! Wala kayong utang na loob! Ako ang nagbuhay sa pamilyang ito! Nangangalit na banta ni Tomas. Umiiyak ng humahagulgol si Rosalinda. Nagmamakaawa sa buhay niya mula sa mismong kapatid na nag-utos sa kanyang gumawa ng panloloko. Nanatiling kalmado, ngunit kalkulado si Daniel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang pigilan ng mga pulis na sumugod. Alam niyang isang maling galaw lang ay puputulin ni Tomas ang ugat sa leeg ni Rosalind. Nag-iisip siya ng paraan upang sirain ang atensyon ng kapatid. Ngunit hindi na niya kinailangan pang gumawa ng hakbang. Mula sa likuran ng karamihan, naglakad patungo sa harapan ng isang babaeng nakataasang no. Si Luciana. Humarap siya sa mga nagkikislapang camera ng media bago ibinaling ang matalim na paningin kay Tomas. Wala nang naiinggit sa isang duwag na katulad mo, Tomas. Matapang at malakas na pahayag ni Luciana. Handa kang pumatay ng kapatid para sa pera at posisyon? Hindi na ako nagulat. Dahil 26 na taon na ang nakararaan, itinapon mo rin ako at ang nanay ko para lang sa politika mo. Ako ang anak mong itinak, will mo. Nabalot ng mga bulungan at matinding pagkabigla ang buong plaza. Umarap ang mga kamera kay Luciana. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Sa unang pagkakataon, ang kanyang isip ay nablangko. Ang biglaang paglutang ng kanyang pinakatatagong sikreto sa harap ng buong Pilipinas ay nagbigay ng isang saglit na pagluwag sa kanyang kamay na may hawak ng salamin. Sa isang iglap, hindi pinalampas ni Daniel ang pagkakataon. Tulad ng isang leong nakawala sa hawla, mabilis siyang sumugod. Hinablot niya ang pulso ni Tomas at buong lakas itong inikot pababa. Napadaing sa sakit si Tomas, dahilan upang mabitawan nito ang matalim na salamin. Mabilis na itinulak ni Daniel si Rosalinda palayo at buong bigat na idinaga ng kanyang sarili kay Tomas upang ipako ito sa malamig na semento. Agad na dumaluhong ang mga pulis. Pilit nilang itinayo si Tomas at walang awang ikinabit ang posas sa magkabilang pulso nito. Nagpumiglas ang dating tinitingalang anak ng Batangas, na ngayon ay nagmukhang isang kaawa-awang kriminal na puno ng dumi at kahihiyan. Sa halip na humingi ng tawad kay Daniel, ibinaling ni Tomas ang kanyang pag-asa sa kaisa-isang taong alam niyang may malambot na puso. Tiningnan niya ang kanyang amang si Don Esteban na nakaupo sa wheelchair hindi kalayuan. Pa! Tulungan niyo ako! Ako ang panganay niyo. Huwag niyo akong hayaang makulong. Desperadong pagsamo ni Tomas lumuluhod sa semento habang hawak ng mga pulis. Dahan-dahang inalalayan ni Maya ang wheelchair ng matanda palapit. Tinitigan ni Don Esteban ang kanyang panganay. Walang bakas ng galit sa nag-iisa nitong mata, kundi isang napakalalim na sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang lalaking laging naghahanap ng dahilan upang ipagtanggol ang kanyang anak ay tuluyan ng sumuko. Pinapatawad kita bilang tao dahil ayaw kong dalhin ang pot na ito hanggang sa hukay. Basag ngunit matatag na tinig ng matanda. Pero dito na nagtatapos ang lahat. Wala na akong anak na naggangalang Tomas. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Tomas. Kinuyom niya ang kanyang mga mata habang pilit siyang kinakaladkad ng mga awtoridad palabas ng plaza. Isinisigaw ang mga sumbat na wala nang nakikinig. Sa isang sulok ng plaza, malayo sa kaguluhan, tahimik na nakatayo si Aling Corazon.
Nanginginig ang kanyang mga malalapad na daliri habang mabilis na binubura ang kanyang Facebook Live video. Namumuo ang malamig na pawis sa kanyang nang makita niyang nakatingin sa kanya ang mga kapitbahay na Det ay naniniwala sa kanyang mga tsismis. Ngunit na yon ay puno ng pandidiri sa kanyang pagiging kasabwat sa kasinungalingan. Inakala ni Daniel na tapos na ang kalbaryo. Lumapit siya kay Maya upang magpasalamat. Ngunit isang matinis na paghapong ng hininga ang pumunit sa kanilang tagumpay. Hinawakan ni Doña Pilar ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Hindi kinaya ng kanyang mahinang puso ang matinding trahedya yang nasaksihan, ang pagpapakulong sa kanyang panganay at ang kamuntikang pagpatay nito sa sarili nitong kapatid. Bago pa man makalapit si Daniel, nawala ng malayang matanda at bumagsak mula sa kanyang wheelchair tungo sa sahig. Ang wangwang ng ambulansya ay tuluyan ng nilamon ng malamig at nakabibing katahimikan ng pasilyo ng ospital. Nakaupo si Daniel sa labas ng emergency room, nakatingin sa puting pader ng walang kurap. Punong-puno ng dugo at dumi ang kanyang mamahaling suit, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod ng isang taong nagpasa ng buong mundo. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanyang hitsura. Ang tanging iniisip niya ay ang kalagayan ng kanyang inang nag-aagaw buhay sa loob. Naramdaman niya ang isang malambot at maiinit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na mga daliri. Umupo si Maya sa kanyang tabi, hindi bumibitaw. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na sinasandala ng bilyonaryo. Ipinatong ni Daniel ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ng dalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taong pagkayot sa disyer, at pakikipaglaban sa sariling pamilya, nakahanap si Daniel ng isang tunay na pahingaan. Pumikit siya, at sa banayad na paghaplos ni Maya sa kanyang likod, nakatulog siya ng mapayapa kahit sandali lamang. Ang kanyang maikling pag-idlip ay binulabog ng mga pamilyar at nagmamadaling yabag. Pagdilat niya, nakita niyang nakaluhod si Rosalinda sa malamig na semento ng ospital. Umiiyak ang kanyang nakababatang kapatid, basag ang boses at wasak na wasak ang danggal. "Kuya, I'm so sorry. Pinagsisihan ko na ang lahat." Humihikbing pagmamakaawa ni Rosalinda, sinusubok ang abutin ng sapatos ni Daniel. "Please, huwag mo akong ipakulong. Tulungan mo ako, kuya. Hindi ko kakayanin sa loob." Hindi na sumigaw si Daniel. Wala nang galit sa kanyang boses, kundi isang malamig at matatag na hustisya. Tiningnan niya ang kapatid ng may kalungkutan, ngunit walang bahid ng pag-atras. Hindi sapat ang luha para burahin ang mga gabing natulog sina nanay at tatay sa kulungan ng manok, Rosalinda. "Gusto mong patawarin kita?" Seryosong tugon ni Daniel. "Pagbayaran mo muna ang batas. Harapin mo ang kaso mo, ibalik mo ang ninakaw mong pera, at kapag natuto ka ng tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi nanlalamang ng kapwa, saka tayo mag-usap bilang pamilya." Yumuko si Rosalinda at umiiyak na nadlakad palayo, tuluyan ng tinatanggap ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Ang pamilya ay hindi isang lisensya upang takasan ang mga kasalanan. Bago pa man makahinga ng maluwag si Daniel, lumapit ang nanginginig na bulto ni Aling Corazon. Namamaga ang mga mata ng matanda at halos hindi na makatayo ng tuwid sa labis na takot. Hawak nito ang kanyang murang cellphone na kanina ay ginamit niya para sirain ang buhay ni Daniel. Sa Daniel, parang awa niyo na po. Panginginig ng matanda, halos lumuhod na rin sa harap niya. "Huwag niyo po akong kasuhan ng cyber libel. Ayoko pong makulong sa edad kong ito. Nabuyo lang po ako ni Sir Tomas. Hindi ko po alam ang buong kwento." Tinitigan siya ni Daniel mula ulo hanggang paa. Ang matandang ito ang naging makinarya ng kasinungalingan ni Tomas. Nagpakalat ng lason sa utak ng buong barangay. "Hindi kita ipakukulong." Malamig na utos ni Daniel na nagbigay ng panandaliang pag-asa sa matanda, ngunit agad itong napawi sa susunod niyang mga salita. "Pero may kondisyon. Buksan mo ang cellphone mo ngayon din.
Mag-live ka sa harap ng buong followers mo. Sabihin mo ang buong katotohanan. Linisin mo ang pangalan ng mga magulang ko at ipagtapat mo sa buong mundo na ginamit mo ang social media para manira ng mga inosenteng tao. Nanginginig na pinindot ni Aling Corazon ang record button at umiiyak na sinimulan ng paglilinis ng duming siya mismo ang kumalat sa buong bayan. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, bakas ang pagod. Ngunit may bitbit na isang niting nagpagaan sa buong pasilyo. Ligtas na si Doña Pilar. Mahina ang kanyang puso at kailangan ng matagal at mapayapang pahinga. Ngunit nalagpasan na nito ang pinakamatinding panganib. Nakahinga ng maluwag si Daniel. Hindi niya napigilang yakapin ng mahigpit si Maya. Nagpapasalamat sa kalangitan na hindi pa huli ang lahat upang bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Nang gabing yun, lumabas si Daniel sa ospital upang kumuha ng sariwang hangin at tawagan ng kanyang mga abogado. Sa madilim na bahagi ng parking lot, isang anino ang tahimik na naghihintay sa kanya. Si Luciana. Lumapit ang dalaga, ngunit hindi na para manghingi ng yaman, posisyon o pagkilala. Nawala ang angas sa kanyang mukha. Inabot nito ang isang makapal na brown envelope kay Daniel. Kinuha ko ito sa lihim na vault ni Tomas bago pa dumating ang mga pulis sa mansyon para i-lockdown ang bahay. Mahinang paliwanag ni Luciana. Kinuha ito ni Daniel at binuksan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya nang makita ang nilalaman nito. Ito ang orihinal na papeles ng asyenda. Ligtas, buo at hindi pa tuluyang naipapangalan sa mga dayuhan. Tiningnan niya si Luciana. Naghihintay ng hihingin nitong kapalit. Ngunit ngumiti lamang ang dalaga ng malungkot, tumalikod at naglakad palayo sa dilim ng walang anumang hinihiling. Naiwan si Daniel na nakatitig sa papel na naglalaman ng dugo, pawis at kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang luma at madilaw na titulo ng lupa ay naging pundasyon ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas mula nang matapos ang sigwa na muntik nang sumira sa pamilyang Villarreal. Sa loob ng masikip na selda sa Kapitolyo, pinagdurusahan ni Tomas ang kanyang mga kasalanan, malayo sa karangyaan at kapangyarihang kanyang sinamba. Samantala si Rosalinda ay matiyagang nagwawalis sa kalsada ng barangay araw-araw. Bilang bahagi ng kanyang community service, unti-unting natututong ibalik ang kanyang danggal sa pamamagitan ng tapat na pagpupursigi. Sa halip na dalhin ang kanyang mga magulang sa isang malamig na palasyo sa Dubai o ikulong sa lumang mansyon, pinili ni Daniel na ipatayo muli ang orihinal na bahay kahoy ng pamilya sa gitna ng asyenda. Ngunit sa loob ng simpleng panlabas na anyo nito ay nagtatago ang mga makabagong kagamitang medical na nakalaan para sa kaligtasan at ginhawa ni na Don Esteban at Doña Pilar. Upang matiyak na hindi na muling mauulit ang pang-aabuso, nagtatag si Daniel ng isang trust fund na may mahigpit na auditing mula sa isang independenteng ahensya sa Maynila. May kalayaan ang kanyang mga magulang na gamitin ang pondo para sa kanilang pangangailangan. Ngunit walang sinumang anak, kahit pa si Daniel, ang maaaring maglabas ng pera ng walang masusing investigasyon. Ito ang naging paninindigan niya. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng pangangalaga kalakip ang malinaw na limitasyon. Sa labas ng bahay, masayang nakikipagkwentuhan si Don Esteban sa mga kapitbahay. Ipinagmamalaki ng matanda ang kanyang bagong tungkod na maingat na inukit mula sa isang matibay na sanga ng kape. Ang kanyang nag-iisang mata ay nag-uumapaw sa kagalakan at kapayapaan, isang patunay na naghilom na ang mga sugat ng kahapon. Mula sa bintana, nakangiting pinagmamasdan ni Doña Pilar ang kanyang asawa habang humihigop ng mainit na sabaw. Sa di kalayuan, sa eksaktong pwesto kung saan nakatayo ang dating mabahong kulungan ng manok, nakaluhod sina Daniel at Maya sa ibabaw ng matabang lupa. Sabay nilang ibinaon ang mga ugat ng isang maliit na puno ng kape. Binabaon din ang mga mapapait na alaala at pinapalitan ng bagong pag-asa.
Pinunasan ni Maya ang pawis sa noo ni Daniel gamit ang likod ng kanyang kamay, isang simpleng kilos na nagdala ng libo-libong bultahe ng kilig sa puso ng bilyonaryo. Tinitigan ni Daniel ang dalaga. Napagtanto niya ang babaeng ito ang nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa taong pipiliing manatili sa tabi mo kahit na ang suot mo ay punit-punit na damit. Dahan-dahang inabot ni Daniel ang kamay ni Maya, pinagsalikop ang kanilang mga daliring may bahid ng lupa, at matagal na pinagmasdan ang mukha nito na tila ba kinakabisado ang bawat detalye. Handa na sanang magtapat si Daniel ng kanyang buong nararamdaman. Handa na siyang sabihin na nais niyang bumuo ng sariling pamilya kasama ang dalaga. Nang biglang mabasag ang tahimik na hapon na matinding panginginig ng kanyang satellite phone mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ang tawag, hindi ang kanyang karaniwang sekretarya ang nagsalita. Bumungad ang nagpapanik na boses ng chairman ng board of directors mula sa kanyang headquarters sa gitnang silangan. Sa Daniel, kailangan niyo nang bumalik sa Dubai, bukas na bukas din. Mabilis at seryosong pakiusap ng opisyal sa kabilang linya. May malaking krisis sa ating mga foreign investors doon. Isang malaking merger ang nanganganib na gumuho. Kung hindi kayo lilitaw sa board meeting bukas, babagsak ang buong kumpanya at mawawala ang lahat ng bilyong pinaghirapan nyo sa loob ng 10 taon. Natigilan si Daniel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tiningnan si Maya na ngayon ay may bahid ng pag-aalala sa magagandang mata. Sa loob ng 1 dekada, ang kumpanya sa Dubai ang naging buhay at sandata niya. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa lupang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Babalik ba siya sa disyerto upang isalba ang kanyang imperyo? O mananatili siya para sa kanyang pamilya at sa kaisa-isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso? Ang plane ticket pabalik sa disyerto ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Daniel. Kinabukasan, ang mainit at masayang hangin sa asyenda ay napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik na inilalagay ni Daniel ang kanyang mga damit sa maleta. Nasa tabi niya si Maya, maingat at banayad na tinutupi ang kanyang mga polo. Pilit na numingiti ang dalaga, itinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata dahil alam niyang hindi niya maaaring ipagkait ang tagumpay ng lalaking nagligtas sa kanila. Mag-iingat ka doon, Kuya Daniel. Huwag mong kalilimutang kumain sa oras. Malambing, ngunit nanginginig na paalala ni Maya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa bayan natin. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Huminto si Daniel sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Pinagmasdan niya ang nakayukong ulo ng dalaga. Gusto niyang bawiin ang lahat. Gusto niyang sabihing mananatili siya. Ngunit ang bilyon-bilyong halaga ng kanyang kumpanya at ang libu-libong empleyadong umaasa sa kanya sa Dubai ay isang responsibilidad na hindi niya basta-basta maiiwan. Bago siya tuluyang umalis, nagtungo si Daniel sa sala kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Hinawakan ni Don Esteban ang mga balikat ng kanyang anak. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagmamalaki at pangunawa. Anak, iniligtas mo kami sa impyerno. Ibinigay mo na sa amin ang lahat ng hindi namin kayang hingin. Madamdaming pahayag ng kanyang ama, habang tahimik na pinupunasan ni Doña Pilar ang luha nito. Huwag mong hayaang natali ang buhay mo rito dahil sa amin. Lumipad ka at asikasuhin mo ang kinabukasan mo. Ligtas na kami. May basbas namin ang iyong pag-alis. Niyakap ni Daniel nang mahigpit ang kanyang mga magulang. Sa bawat hakbang niya palayo sa asyenda, pakiramdam niya ay iniiwan niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Ilang oras ang lumipas at nakaupo na si Daniel sa VIP lounge ng Paliparan sa Maynila. Malamig ang hangin sa loob ng silid. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang plane ticket at sa kabilang kamay naman ay ang kanyang tablet kung saan makikita ang patuloy na pagbagsak ng mga numero at stocks ng kanyang kumpanya sa gitnang silangan. Isang malaking imperyo ang naghihintay ng kanyang pagliligtas.
Nuit nang iswipe niya ang screen, lumabas ang isang litra, to na palihim niyang kinuhanan nung nagtatanim sila ni Maya ng puno ng kape. Ang maganda at inosenteng ngiti ng dalaga ay tila isang malakas na puwersa na tumagos sa kanyang dibdib. Napakuyom ang panga ni Daniel. 10 taon siyang nagtrabaho para maging mayaman, ngunit nang nakuha niya ang lahat ng pera sa mundo, doon naman siya nawala ng pamilya. At ngayon na nahanap na niya ang babaeng magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay, hahayaan ba niya itong mawala para lang sa isang kumpanya? Dinukot ni Daniel ang kanyang satellite phone at tinawagan ng kanyang executive secretary. Cancel my flight. Malamig ngunit buong pusong utos ni Daniel. Narinig niya ang pagkabigla ng kanyang sekretarya sa kabilang linya, ngunit hindi niya ito pinagsalita. Ihanda niyo ang buong legal team at ang logistics department. Ililipat natin ang main headquarters ng Villarreal Global Logistics dito sa Pilipinas. I am not leaving. Pinatay niya ang tawag. Tumalikod si Daniel sa departure gate at naglakad palabas ng paliparan nang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting ngayon lamang niya naramdaman mula nang siya ay isilang. Samantala, sa loob ng maliit na klinika ng barangay sa Batangas, tahimik na nag-aayos ng mga kagamitan si Maya. Ang kanyang mga mata ay mugto mula sa patagong pag-iyak. Kumuha siya ng isang bungkos ng malinis na bulak upang ilagay sa garapon. Sinusubok ang lunurin ng sarili sa trabaho upang hindi maisip na sa mga oras na ito, nakasakay na sa eroplano ang lalaking mahal niya. Akala ko ba bawal umiyak ang mga nurse habang nasa duty? Isang pamilyar at malalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng klinika. Nabigla si Maya. Nabitawan niya ang hawak niyang bulak at nagkalat ang mga mapuputing hibla nito sa malinis na sahig. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Daniel, nakatayo sa hamba ng pinto, nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling suit, ngunit gulo-gulo ang buhok dahil sa pagmamadaling bumalik. Hindi makapaniwala ang dalaga. Napatakip siya sa kanyang bibig habang muling bumuhos ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng labis na kaligayahan. Lumapit si Daniel, hindi alintana ang mga nagkalat na bulak. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Maya at inilapit ito sa kanyang dibdib, ipinaparamdam ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tumitibok lamang para sa kanya. Saan tayo magsisimula? 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng sariwang kape ay pumuno sa tahimik na hangin ng Hacienda Villarreal. Hindi na ito isang lugar ng hinagpis at kasakiman, kundi isang paraiso ng pag-asa. Sa gilid ng malawak na taniman, nakatayo ang isang bago at malinis na pasilidad, ang Villarreal Community Center para sa mga matatanda, na nagbibigay ng libreng pangangalaga, gamot at masisilungan para sa mga inabandona ng kanilang sariling mga anak. Ito ang naging paraan ni Daniel upang ibalik sa komunidad ang mga biyayang natanggap niya. Isang panata na walang sinumang matanda ang dadaan sa kalbar, yung naranasan ng kanyang mga magulang. Sa maaliwalas na balkonahe ng kanilang bahay kahoy, tahimik na nakatayo si Daniel habang hawak ang isang gusot na subreng nagmula sa piitan. Ito ay isang mahabang liham mula kay Tomas. Nakasulat doon ang mga salita ng pagsisisi at paghingi ng tawad mula sa isang kuya na tuluyan ng nawalan ng lahat ng kapangyarihan at pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Maya na ngayon ay nagdadalang tao at ganap na niyang asawa upang basahin ang nilalaman ng sulat kasama niya. Wala nang naramdamang galit o bigat sa dibdib si Daniel. Maingat niyang tinupi ang papel at itinago sa isang lumang kahon. Napatawad na nila si Tomas. Inalis na nila ang pot na sumisira sa kaluluwa upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ngunit nananatiling nakatayo ang matibay na pader ng limitasyon. Natutunan ni Daniel na ang pagpapatawad sa isang taong nanakit sa iyo ay hindi nangangahulugang bibigyan mo siya ng panibagong pagkakataon upang sirain muli ang iyong pamilya. Ligtas sila dahil alam nila kung hanggang saan lang ang rangganan ng kanilang awa.
Naramdaman ni Daniel ang mainit na pagyakap ni Maya mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng kanyang asawa ang baba nito sa kanyang balikat, sabay tingin sa malawak at luntiang lupain. Humarap si Daniel, pinagsalikop ang kanilang mga kamay at ginawara ng isang malambing na halik sa noo si Maya. Siya ang babaeng nagturo sa kanya na ang tahanan ay hindi isang palasyo sa disyerto, kundi isang pusong pipiliing manatili sa tabi mo sa pinakamadilim mong sandali. Mula sa ibaba, sa isang maliit na mesa sa ilalim ng puno ng mangga, nakita nila sina Don Esteban at Doña Pilar. Masayang nagtatawanan ng dalawang matanda habang nag-iinuman ng kape na nagmula sa mismong lupang muntik ng manakaw sa kanila. Wala na ang mga sakit sa kanilang mga mata, wala na ang panginginig sa takot. Payapa nilang tinatamasa ang rurok ng kanilang mga taon, iginagalang at minamahal ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nakita ni Daniel sa mga ngiti ng kanyang magulang ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Napagtanto niya na ang tunay na pagmamahal at utang na loob sa magulang ay hindi nasusukat sa dami ng perang ipinapadala mula sa ibang bansa o sa mga magagarang litrato na ipinagmamalaki sa social media upang purihin ng ibang tao. Ang katapatan ng isang anak ay makikita sa kung paano niya pinoprotektahan ang dignidad ng kanyang ama at ina sa mga panahong mahina na sila. Hindi kayamanan ang nagbubuklod sa isang pamilya, kundi ang presensya, paninindigan at ang matapang na paglaban para sa kung ano ang tama. Bilang isang pagtatapos at personal na pagtatasa, ang kwentong ito ay isang malalim na paalala na ang pinakamasakit na sugat ay madalas na nagmumula sa sariling kadugo, ngunit nasa ating mga kamay ang kapangyarihang putulin ang kadena ng pang-aabuso. Sinasalamin nito ang halaga ng muling pagbangon ng may pag-ibig at katarungan. Pinatutunayan ng kwento ni Daniel at Maya na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa bulag na pagpaparaya, kundi sa pagtatakda ng tamang limitasyon upang maprotektahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin.